Inay, pakisara ang bintana ng kotse, pumapasok ang amoy ninyo. Aayusin lang ang linya ng tubig sa bahay, babalikan ka namin. Huwag na huwag kayong aalis diyan, maliwanag po. Sa gitna ng malamig na hangin ng Tagaytay, ibinaba ng anak ang kanyang ina na parang isang sako ng bigas at walang lingon likod na tinapakan ang silinyador. Ngunit, ni sa panaginip ay hindi niya alam na habang pinagmamasdan ng kanyang ina ang papalayong sasakyan, ang inilabas nito mula sa bulsa ay hindi isang panyong basa sa luha, kundi isang tiket sa loto na nagkakahalaga ng 150 milyong piso, isang papel na babago sa takbo ng kanyang buong buhay. Sa sandaling siya'y iniwan, nagsimula ang isang kwento ng matamis na paghihiganti. Bago magsimula ang kwento, mag-subscribe at i-like ang video at i-comment kung saan kayo nakikinig. Naway mapuno ng swerte ang lugar ninyo. Magsimula na tayo. Ang pangalan ko ay Josefina Reyes, pero Pinang ang tawag sa akin ng lahat. 72 taong gulang na ako. 4:00 ng madaling araw, sa oras na mahimbing ang tulog ng karamihan, doon nagsisimula ang araw ko sa pagpapakulo ng buto-buto ng baka at paglilinis ng lamang loob para sa aking bulaluhan. 40 taon. Sapat na panahon iyon para kumapit sa bawat hibla ng buhok ko hanggang sa dulo ng kuko ko ang matapang na amoy ng sebo at pinakulo ang baka. Para sa iba, isa itong medalya ng karangalan, isang patunay ng pagsisikap para mabuhay. Pero para sa mga anak ko, ang amoy na ito ay isang mantsang pilit nilang binubura. Ngayon, sakay ako ng kotse ng mga anak kong ito, patungo sa isang home for the aged sa liblib na bahagi ng kabundukan, isang modernong bersyon ng pagtatapon sa magulang. Ngunit ngayon, sa loob ng bulsa ko, may dala akong isang ebidensya ng matinding kataksilan at isang kapirasong papel na babaliktad sa aming mga mundo. Pwede niyo bang pakinggan ang kwentong ito na matagal nang kinimkim sa aking dibdib? Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humahampas sa bintana ng sasakyan. Ang leather na upuan ng mamahaling SUV ay mainit, pero ang mga buto ko ay nanginginig sa ginaw. Si Paulo, ang anak kong nagmamaneho, ay sumulyap sa akin sa rearview mirror. Inay, komportable po ba kayo? Lakasan ko pa po ba ang heater? Hindi ko siya tiningnan at sa bintana lang ako nakatuon. Wag na, sayang sa gasolina. Ang manugang kong si Marites na katabi niya ay takip-takip ang ilong at pailing-iling na nagsalita. Hay nako, honey, buksan mo nga ang bintana. Ang baho sa loob, amoy bulalo. Ang panghi, tila nahihiyang sumulyap si Paulo sa kanyang asawa. Mahal, malamig sa labas, baka magkasipon si inay. Humalakhak si Marites at binuksan ang bintana. Si inay, sanay yan sa lamig. Buong buhay niyan nagbabanlaw sa malamig na tubig. Mas gugustuhin ko na ito kaysa masuka ako sa amoy. Di ba, inay? Hinampas ng nagyayelong hangin ang pisngi ko pero hindi ako kumurap. Oo, tama ka. Makapal na ang balat ko, hindi ko naramdam ang lamig. Tila nagtagumpay, siniko ni Marites ang asawa. Narinig mo? Bilisan mo na. Malilay tayo sa reservation sa kanlungan ng Pag-asa. May penalty daw pag nahuli. Kanlungan ng Pag-asa, isang magandang pangalan para sa isang lugar sa gitna ng kawalan. Ilang araw nang nagsisinungaling si Paulo. Kesyo sira daw ang tubo ng tubig, kailangang i-renovate ang bahay. Inay, 2 linggo lang po kayo doon. Pagkatapos ng construction, susunduin ka namin agad. Promise po yan. Huminto kami sa traffic light at muling lumingon si Paulo para idiin ang kanyang sinabi. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga bagay sa loob ng bulsa ko at mahinang sumagot. Oo naman anak, ikaw pa, pinagkakatiwalaan kita. Isang mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa labi ni Paulo. Huminto ang sasakyan sa parking lot ng pasilidad. Bumukas ang trunk at ang nag-iisa kong bayong na naglalaman ng lahat ng ari-arian ko ay walang awang inihagis sa lupa. Inay, baba na po. Hinihintay na kayo ng direktor. Pagmamadali ni Paulo. Si Marites,
ay hindi man lang bumaba. Ibinaba lang ang bintana at sumigaw. Inay, masarap daw po ang pagkain diyan. Hindi yung mabahong bulalo, magpalakas po kayo. Kinuha ko ang bayong ko at isinara ang pinto ng kotse. Hindi man lang ako tinulungan ni Paulo sa dala ko. Sa halip, pinagpag niya ang kanyang damit na para bang nadikitan ng dumi mula sa akin. Sige po, aalis na kami. Tatawag na lang po kami. At iyon na. Walang lingon likod na sumakay ang anak ko sa driver's seat. Umugong ang makina at kasabay ng paghihip ng alikabok, humarurot paalis ang itim na SUV. Para silang hit-and-run driver na tumatakas matapos magtapon ng basura. Nanatili akong nakatayo roon, parang napako sa kinatatayuan, hanggang sa tuluyang lamunin ng hamog ang pulang ilaw ng kanilang sasakyan. May pumatak na mainit sa ibabaw ng aking kamay. Hindi ko alam kung luha ba iyon o sipon. Lola, naku, bakit po kayo nandyan sa labas sa gitna ng ganitong kalamig? Isang lalaking nakamakapal na jacket ang tumakbo palabas mula sa entrance ng gusali. Siya siguro ang direktor. Tiningnan niya ang luma kong duster at ang sira-sira kong bayong at umiling-iling. Mukhang nagmamadali ang anak ninyo, ano? Pero kahit na, hindi man lang nagpaalam ng maayos. Halika na po sa loob. Naka-reserve po kayo sa 6-person ward, tama po? Doon po sa kabilang building, sa dulo. Ang tinuro ng daliri niya ay isang luma at tila abandonadong gusali. Ang turing niya sa akin ay isang kawawang matandang walang pera. Dahan-dahan kong itinayo ang aking likod na matagal ng hukot. Lumagutok ang mga buto ko. Direktor, napatigil ang lalaki sa paglakad at lumingon nang marinig ang boses kong mas malakas at klaro kaysa inaasahan. Opo, may kailangan po kayo. Inilabas ko ang kamay ko mula sa aking bulsa. Hawak ko, sa halip na hot pack ay isang lukot-lukot na papel at isang maliit na itim na voice recorder. Nagtatakang nagtanong ang direktor, ano po yan? May mahalaga po ba kayong dala? Ngumisi ako at iniladlad ang papel sa harap ng kanyang mukha. Tingnan mo ito. Nanliit ang mga mata ng direktor habang tinitingnan ang papel. Teka, tiket ito sa loto, di ba? Nung nakaraang linggo. Sandali. Nagsimulang manginig ang mga mata ng direktor na parang nililindol. Mabilis niyang kinuha ang kanyang smartphone para tingnan ang winning numbers. 3, 12, 25. Diyos ko. Ito ang jackpot. Jackpot po ito. Nganga ang direktor. Ang premyo nito ay 150 milyon. Kahit kaltasan ng buwis, mahigit 100 milyon pa rin yan. Agad kong kinuha ang smartphone mula sa kanyang kamay at pinatay ang screen. Itinaas ko ang recorder. At dito, nakarecord ang pag-uusap ng magaling kong anak at manugang habang iniiwan nila ako dito at nagtatawanan pa. Tila hindi pa rin maintindihan ng direktor ang nangyayari. Lola, ano po bang binitiwan ko ang bayong ko at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Isang tingin na hinubog ng 40 taon sa palengke, kaharap ang lahat ng klase ng suki. Yung ibinayad ng anak ko para sa admission, i-refund mo sa bank account niya ngayon din. Opo? Pero po, labag po iyon sa patakaran. Ako ang magbabayad. Cash. Humakbang ako palapit sa nanginginig na direktor. Gusto ko ng pinakamalaki, pinakamainit at may pinakamasarap na pagkaing kwarto dito. Lumunok ng laway ang direktor at umatras. Mayroon po tayong VIP suite pero napakamahal po noon. Nag-uumapaw ako sa pera kaya huwag ka ng maraming tanong at ibigay mo sa akin ang kwarto. Muli kong isinilid ang tiket sa aking bulsa. At isa pa. Opo, sabihin niyo lang po. Tila sunod-sunuran na ang direktor. Itinuro ko ang bintana. Ang hangin ay lalo pang lumakas, tinatabunan ng puting hamog ang daan na tinahak ng anak ko. Ngayong gabi, ayoko ng lugaw. Gusto ko ng mamahalin. Steak ba yung tawag doon? Yung pinakamalambot, dalhin mo sa akin. Yumukod ang direktor. Naku, opo naman. Tatawagin ko po ang chef para ihanda agad.
Dito po tayo sa main building, ma'am. Ako na po ang magdadala ng gamit ninyo. Buong ingat niyang kinuha ang luma kong bayong na parabang ito ay isang baul ng kayamanan. Pagpasok sa mainit na lobby, niyakap ng maalinsangang hangin ang nanlalamig kong katawan. Sa labas ng bintana, ang mundo ay nanatiling malamig at malupit. Pero sa loob, para akong nasa ibang mundo. Hinawakan kong muli ang recorder sa aking bulsa. Paolo, Marites, hindi ako ang itinakwil ninyo ngayon. Ang itinapon ninyo ay ang sarili ninyong kinabukasan, ang sarili ninyong swerte. Ang impyernong ipapatikim ko sa inyo ay mas matindi pa sa lamig sa labas. Maghintay kayo. Ang tunay na buhay ko ay ngayon palang magsisimula. 1 linggo matapos manirahan sa pasilidad. Ay, ang sarap. Iba talaga kapag may pera ka. Napabuntong hininga ako habang nakalubog sa isang high-end massage chair. Sa labas ng bintana, tanaw ang kabundukan na nababalot ng lunti. Sa loob ng kwarto, may amoy ng lavender. Isang karangyaan na hindi ko man lang pinangarap, 1 linggo lang ang nakalipas. Tok-tok. Ma'am, dala ko na po ang tanghalian ninyo. Espesyal na arroz caldo po ngayon. Pumasok ang isang staff na naka-bow tie. Mainit at mabango ang arroz caldo. May kasamang malinis na tokwat baboy, kahit sino ay matatakam. Pero ang ilong ko ay tila may hinahanap na iba. Wala ba kayong natirang bulalo sa kusina? Nanlaki ang mata ng staff. Po, bulalo po. Kung gusto ninyo po, ipapabili ko po agad. Huwag na, nagtatanong lang. Pagkaalis ng staff, napangiti ako ng mapait. 40 taon kong tiniis ang amoy ng pinakuluang baka. Bakit sa gitna ng ganitong bango, hinahanap-hanap ko pa rin ang amoy na iyon? Inay naman, pwede bang maligo muna kayo bago pumunta dito? Ang baho ninyo. Biglang umalingaw-ngaw sa isip ko ang matinis na boses ni Marites. Araw iyon ng Pasko, bumisita ako para makita ang mga apo ko pero pinalayas ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ng mga bata? Aasarin sila na amoy, baka ang lola nila. At sumang-ayon pa si Paolo. Inay, magbihis naman po kayo ng maayos. Nakakahiya sa mga kasamahan ko sa ospital. Inamoy ko ang aking braso. Amoy mamahaling sabon na, pero sa loob ng dibdib ko, tila may umaalingasaw pa ring amoy ng kahapon. Bzid, bzid, bzid. Nag-vibrate ang smartphone ko sa mesa. Ang pangalan sa screen, Paolo Reyes. 1 linggo, imposibleng para kumustahin ako. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Hello, Inay. Ako po ito. Kumusta na po kayo? Ang formal at walang emosyong boses, diretso agad sa punto. Sino to? Sinadya kong bagalan ang pagsasalita. Ako nga po, si Paolo. Ang anak ninyo, may bahid na ng inis sa boses niya. Paolo? Nasa eskwela pa si Paolo. Hindi yata nadala ang baon niya. Inay, naman, mag-focus nga po kayo. Hindi yan ang importante. Nasaan po ang titulo ng lupa at ang pirma ninyo? Nasaan? Iyon lang pala. Gusto nang ibenta ang karinderya. Titulo? Anong titulo? Yung may selyo? Opo, yung para sa deed of sale. Hinalughog na namin ang aparador. Wala po doon. Sa kabilang linya, narinig ko ang bulong ni Marites. Hay, ang bagal. Sabihin mo na lang na pupunta tayo. Kailangan na ni Boss Rico ngayon. Bumuntong hininga si Paolo. Inay, diyan lang po kayo. Papunta na kami ni Marites. Toot, pinatay na ang tawag. Tiningnan ko ang madilim na screen at ngumisi. Sige, halika. Nababagot na rin naman ako. Tumayo ako at binuksan ang aparador. Nakasabit doon ang isang mamahaling silk robe na ipinabili ko sa direktor at ang luma kong duster na suot ko pagdating dito. Walang pag-aalinlangan kong hinubad ang robe. Isinuot ko ang mabahong luma kong damit. Sa salamin, nakita ko ang imahe ng kahabag-habag na matandang iniwan sa labas ng pasilidad. 1 linggo na ang nakalipas. Ayan, ito si Pinang. Ginulo ko palalo ang buhok ko at umupo sa isang sulok ng kama. 2:00 na ng hapon. Isang pamilyar na itim na SUV ang pumasok sa parking lot.
Nagsimula na ang palabas. Blag! Bumukas ng malakas ang pinto. Inay! Pumasok si Paulo at kumunot ang noo nang makita ang itsura ko. Ano pong suot ninyo? Hindi ba kayo binibigyan ng damit dito? Sumunod si Marites, paypay ng paypay sa tapat ng ilong. Grabe ang amoy! Sabi ko na sa iyo, honey, hindi naliligo si inay. Tumingin ako sa kawalan. Pagkain. Bulalo. Niyugyog ni Paulo ang balikat ko. Mamaya na po ang pagkain. Nasaan ang pirma ninyo? Ang thumb mark. Inilabas ni Marites ang isang folder at inilapag sa kama. Inay, ito po. Dito nyo na lang po idiin ang thumb mark ninyo. Thumb mark? Ano yun? Kinakain ba yun? Itinapat ko ang daliri ko sa bibig ko at halos mapasigaw si Marites. Kadiri, honey, hawakan mo na ang kamay niya. Lagyan mo na ng ink. Hinawakan ni Paulo ang pulso ko. Ang sakit. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kabigat ang kamay ng anak ko. Inay, wag po kayong malikot. Isa na lang, tapos na. Tulungan niyo naman po ako. Tulong, buong buhay ko, ibinigay ko na ang lahat. Ngayon, pati kaluluwa ko gusto nilang kunin. Nagpumiglas ako at tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Pero bulag sa kasakiman ng anak ko. Ayoko, bitawan niyo ako, uuwi na ako. Nagwala ako at namula ang mukha ni Paulo sa galit. Anong uuwi? Wala na tayong bahay. Pumirma na kayo. Sa sandaling iyon, isang lalaking mukhang siga ang pumasok sa silid. Boss Paulo, ano na? Wala na tayong oras. Si Boss Rico, ang broker. Lalo pang humigpit ang hawak ni Paulo. Inay, parang awa niyo na. Papalapit na ang daliri ni Paulo na may pulang tinta sa daliri ko. Nagbilang ako sa isip ko. 3, 2, 1. Oras na para tanggalin ang maskara. Click! Nilock ni Boss Rico ang pinto mula sa loob. Biglang nanlamig ang hangin sa silid. Ngumunguya siya ng bubblegum habang papalapit sa akin. Boss Paulo, ako na nga, ang bagal mo. Itinulak niya si Paulo at kwinelyuhan ako. Hindi ako makahinga pero hindi ako natinag. Hoy, matanda, pumirma ka na habang maganda pa ang usapan. Natakot si Marites. Boss Rico, dahan-dahan lang po. Baka atakihin sa puso yan. Kailangan muna nating makuha ang pirma bago siya mamatay. Sumabat pa si Paulo. Inay, tigilan niyo na po ang katigasan ng ulo ninyo. Nakakatakot po magalit si Boss Rico. Isang pirma lang. Tapos na. Nakakatakot. Nakakatawa. Sa palengke ng Divisoria, kaya kong paalisin ang mga lasing na may hawak na patalim gamit lang ang mga kamay ko. Pilit na binuksan ni Boss Rico ang kamao ko para isawsaw sa inkpad. Huwag ka nang pumalag. Nang malapit nang dumampi ang pulang tinta sa daliri ko. Pak! Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Napasigaw si Boss Rico at hinawakan ang kanyang kamay. Aray! Ano ba yun? Tinabig ko ang kamay niya sa kwelyo ko at tumayo ako sa kama. Inayos ko ang magulo kong buhok at malamig na nagsalita. Saan kaya nanggagaling ang tahol? May asong ligaw palang nakapasok sa kwarto ko. Sandaling natahimik ang lahat. Nanlaki ang mata ni Paulo. Inay, bakit? Bakit malinaw na ulit ang mata ko? Ganun ba? Para kang nakakita ng multo. Umatras si Marites. Honey, bakit ganyan magsalita si inay? Akala ko ba may diferensya na? Kinuha ko ang recorder mula sa ilalim ng kumot. Tanungin natin ito kung may diferensya nga ako. Click. Pamilyar na mga boses ang narinig mula sa recorder. Hi, ang baho. Honey, itapon mo na. Yan sa home for the aged, masama sa mga bata. Oo na, oo na. Ilagay muna natin siya doon tapos ibenta na natin ang building. Hati tayo, ha? Siyempre naman. Hay, salamat. Hindi ko na maaamoy yung amoy bulalo. Namutla na parang papel sina Paulo at Marites. Nanginginig na lumapit si Paulo. Inay, hindi po yan totoo. Nagkamali lang po kayo ng dinig. Kung bingi ako, baka maniwala pa ako. Pero malinaw na malinaw ang pagkakarinig ko. Pinatay ko ang recorder at kinuha ang isang sobre mula sa ilalim ng unan.
Inilabas ko ang 2 papel at inihagis sa mukha nila. Plak! Tumama ang isang papel sa noo ni Paulo. Basahin mo yan, gago. Nanginginig na pinulot ni Paulo ang papel. Ano po ito? Hindi ka ba marunong magbasa? Huling habilin na yan, pirmado ng abogado. Mabilis na binasa ni Paulo ang papel. Ako, si Josefina Reyes, ay ipinagkakaloob ang lahat ng aking ari-arian, kasama na ang gusali ng karinderya sa isang charitable foundation pagkamatay ko. Foundation, sa charity, nilukot ni Paulo ang papel. Nasisiraan na kayo ng bait. Bakit nyo ibibigay sa iba ang building ko? Building mo? Kailan pa naging sayo yan? Gusaling ipinundar ko sa dugot pawis ko sa paghihirap ko mula umaga hanggang gabi. Pinulot ni Marites ang isa pang papel at halos himatayin. Ho honey, tingnan mo ito. Hawak ni Marites ang isang photocopy ng tiket sa loto. 6 na numero, malinaw na first prize. Ano po ito, inay? Nanalo kayo sa loto. Nagliwanag sa kasakiman ang mga mata ni Marites. Nawala ang pandidiri sa kanyang tingin. Inay, congratulations po. Magkano po yan? 150 million. Honey, narinig mo? May 150 million si inay. Akmang hahawakan ni Marites ang kamay ko. Inay, sorry na po. Alam niyo naman, sa salita lang ako ganoon. Uwi na po tayo. Ipagluluto ko po kayo ng masarap. Tinabig ko ang kamay niya. Huwag mo akong hawakan. Baka mahawa ako sa amoy mo. Kayo ang nagsabi na mabaho ako, di ba? Pero ngayon, mas matindi pa ang amoy ng pera na umaalingasaw mula sa inyo. Naintindihan na ni Boss Rico ang sitwasyon at dahan-dahang umatras. Mukhang may usapang pamilya kayo. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Sigaw ko. Natigilan si Boss Rico. Kasabwat ka, trespassing at grave threats. Magkita tayo sa presinto. Pindot ko ang emergency button sa tabi ng kama. Security, may mga magnanakaw dito sa room 305. Paalisin nyo. Lumuhod si Paulo at niyakap ang mga binti ko. Inay, mali po ako. Patawarin niyo po ako. Ako po ito, si Paulo, ang nag-iisa ninyong anak. Anak? Ang anak ko. Namatay na noong iniwan niya ako sa gitna ng lamig 1 linggo na ang nakalipas. Sino ka? Inay! Nagpumiglas si Paulo, pero malamig na ang puso ko. Blag! Pumasok ang 2 security guard. Anong problema dito? Itinuro ko ang 3. Itapon niyo ang mga basurang ito sa malayo. Pinilipit ng mga guard ang braso ni na Paulo at Boss Rico. Bitawan niyo ako. Pamilya ako ng pasyente dito. Walang nagawa si Paulo laban sa malalaking guard. Si Marites ay kinaladkad palabas na walang sapin sa paa. Inay, yung pera sa loto, kailangan namin yun. May utang kami. Bayaran niyo ang utang ninyo. Naging magulo ang hallway at pagkatapos ay tumahimik. Sa naiwang silid, ang lukot na papel at ang amoy ng pawis ni Paulo na lang ang natira. Napaupo ako sa kama at huminga ng malalim. Nanalo ako. Ang sarap sa pakiramdam. Pero bakit nanlalabo ang paningin ko? Kinuha kong muli ang tiket sa loto. 6 na numero. Dahil lang sa kapirasong papel na ito, nasira ang ugnayan naming mag-ina. Ang ginaw. Kahit malakas ang heater, parang may butas sa dibdib ko na pinapasukan ng hangin. Niyakap ko ang mga tuhod ko at tumingin sa labas. Nakita ko ang refleksyon ng mukha ko sa salamin. Napakapangit. Napanatili ko ang pera, ang ari-arian. Pero ang pangalan ko bilang isang ina ay tuluyan nang naitapon sa basura. Gumuho ang mundo ko. Sa malawak na silid na ito, wala akong kakampi. Sa sandaling iyon, may nakita akong nakaupo sa isang bench sa hardin. Isang matandang lalaki, nag-iisa sa gitna ng hamog, may hawak sa bibig. Ang malungkot niyang likod ay parang refleksyon ko. Ang silid ay napakatahimik matapos ang gulo. Pinulot ko ang mga papel sa sahig at itinapon sa basurahan. Hay, salamat, gumaan ang pakiramdam ko. Kahit sumigaw ako, bumabalik lang ang boses ko mula sa mga pader. Ang tagumpay,
ay panandalian. Ang sumunod ay matinding kalungkutan. Pinalayas ko ang sarili kong anak. Isa na akong ulila. Hindi ko na makayanan ng butas sa aking dibdib. Kailangan kong lumabas. Nagsuot ako ng jacket at lumabas. Sa unang palapag, ang hardin ay nababalot ng hamog. Ang malamig na hangin ay tila nagpalamig sa nagiinit kong ulo. Habang naglalakad, may narinig akong isang malamyos na himig. Isang malungkot, ngunit mainit na tunog ng harmonika. Sinundan ko ang tunog at nakita ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bench. Nakasuot ng lumang coat at sombrero, nakapikit siya habang tumutugtog. Siya ang likod na nakita ko mula sa bintana. Dahan-dahan akong lumapit at umupo sa kabilang dulo ng bench. Hindi niya iminulat ang kanyang mga mata. Napakalungkot ng kanyang tinutugtog at hindi ko na malayang naiiyak na pala ako. Nang matapos ang tugtog, nagsalita siya. Mas maganda pala ang tugtog kapag may nanonood. Napangiti ako. Bakit harmonika pa? Hindi ba naninigas ang labi ninyo sa lamig? Itinaas niya ang kanyang sombrero at ngumiti. Mas mabuti na ito kaysa sa puso ang manlamig. Bago po kayo dito, mukha po kayong general. Anong general? Matandang masungit lang ako. Hindi mo ba nakita ang gulo kanina? Nakita ko po. Mukhang naglinis kayo ng basura. Paglilinis ng basura, biglang kumirot ang dibdib ko. Natakot akong isipin na sa mata ng iba, isa akong masamang ina. Pero ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-unawa. Tama po ang ginawa ninyo. Kailangang tanggalin ang bulok para tumubo ang bago. Nawala ang aking kaba. Kumuha ako ng isang delatang kape mula sa bulsa ko. Heto, inumin mo. Mainit pa. Salamat po. David po ang pangalan ko, dating music teacher. Pinang, dating may-ari ng bulaluhan. Habang umiinom ng kape, si Maestro David, nagsalita siya. Mahirap talagang palakihin ang mga anak, ano? Ipinag-aral ko ang sa akin sa ibang bansa para sa musika. Pero nang maubos ang pera ko, iniwan na lang ako dito. Iniwan ka rin? Hindi sila ang nang-iwan. Ako ang nagpalayas sa kanila. Sa puso ko. Kahit kalmado ang boses niya, ramdam ko ang sakit. Tahimik naming pinanood ang hardin. Sa tabi ng isang estranghero, mas naging komportable ako kaysa sa malaking VIP room. Bumuntong hininga ako. Maestro, may pera ako ngayon. Marami. Mukhang nanalo kayo sa loto. Parang ganoon na nga, pero hindi ko alam kung saan gagastusin. Kung ibibigay ko sa anak ko, masasaktan lang ako. Kung gagastusin ko mag-isa, malapit na rin naman akong mamatay. Tiningnan ako ni Maestro David. Ginang Pinang, alam niyo po ba ang pagkakatulad ng pera at dumi ng hayop? Pera at dumi, parehong marumi? Tumawa siya. Tama rin po yan. Pero ang mas importante, kapag inimbak mo lang sa isang lugar, bumabaho at nagdudulot ng sakit, katulad ng nangyari sa mga anak ninyo. Naalala ko ang sakim na tingin ni na Paulo at Marites. Oo, tama ka. Umaalingasaw ang amoy ng pera sa kanila. Pero kapag ikinalat mo sa bukirin, ano ang mangyayari? Ang dumi ay nagiging pataba. Nagpapatubo ng bulaklak at nagbubunga. Kapag ikinalat, namumulaklak, parang may tumunog sa isip ko. Buong buhay ko, mag-ipon lang ang alam ko, hindi magkalat. Akala ko, kapag ibinigay ko lahat sa anak ko, mamumulaklak siya, pero lason pala ang itinanim ko. Dagdag pa ni Maestro David, Ginang Pinang, yang perang yan, huwag ninyong hayaang mabulok, gamitin ninyo para magkalat ng bango. At ang buhay ninyo ay magiging isang hardin. Biglang parang may mainit na hangin na pumasok sa butas ng dibdib ko. Oo, tama. Ang mga matatandang katulad ko na nagugutom dahil sa mga anak. Ang mga kaibigan kong walang matirhan. Ang pagbibigay sa kanila ng mainit na pagkain at isang masisilungan iyon ang pinakamagaling kong gawin. Tumayo ako. Maestro David, salamat. Nakatagpo ako ng isang anghel. Nagulat siya. Saan po kayo pupunta? Magkakalat ng pataba. Buong puso kong gagawin. Tumakbo ako pabalik sa lobby.
Biglang lumakas ang mga binti ko. Pinigilan ko ang isang staff. Hoy, tawagin mo ang pinakamagaling na abogado dito. Ngayon din, nagulat ang staff at kinuha ang telepono. Po? Bakit po bigla? Magtatayo ako ng foundation. Gamit ang lahat ng pera ko. Anong foundation po? Isang libreng kainan at pahingahan para sa mga matatanda. Pangalanan nating Pundasyon ni Nanay Pinang. Nagulat ako sa sarili kong sinabi. Pero ang tibok ng puso ko, ngayon ko lang ulit naramdaman mula nang makapasa sa med school ang anak ko. Habang nagmamadaling tumawag ang staff, kinuha ko ang tiket sa loto. Parang ang init nito sa kamay ko. Ngayon, nahanap na ng perang ito ang tunay niyang may-ari. Hello, Attorney Reyes? May VIP client po dito na kailangan kayo. Inagaw ko ang telepono. Hoy, abogado! Ako si Pinang Reyes. Babayaran kita kahit magkano, pumunta ka dito ngayon din. Sisimulan ko na ang huling negosyo ng buhay ko. Sa labas, malakas pa rin ang ulan. Pero sa paningin ko, ang buong mundo ay isang hardin ng mga bulaklak. Ngayon, nararamdaman kong buhay ako. Ang tunay kong buhay ay nagsisimula pa lang sa edad na 72. Naku, sino yan? Ibang tao yata. May isang di pamilyar na lola sa salamin. Ang buhok kong laging nakapusod ay maganda na ang pagkaayos. Ang mukha kong pagod ay napintahan na ng kolorete. At sa halip na luma kong duster, suot ko ang isang mamahaling bestida. Kahit ako humanga sa itsura ko, pumalakpak ang may-ari ng parlor. Wow, Madam Chairman, ang ganda-ganda ninyo. Doktor po ba ang anak ninyo? Siguradong magugulat iyon pag nakita kayo. Sa salitang, anak, kumirot ang dibdib ko pero ngumiti na lang ako. Anong anak? Pera ko ito, kaya karapatan kong magpaganda. Ano? Mukha na ba akong mayaman? Sobra pa po. Talbog ang mga taga Forbes Park. Paglabas ko, sinalubong ako ng mainit na hangin ng Tagsibol. Wala na ang lamig ng nakaraan. Mga bulaklak na ng cherry blossom ang nagkalat. Sa lobby ng dati kong tinirhan, naghihintay si Maestro David. Wala na rin ang luma niyang coat. Napalitan ito ng isang magandang suit at bow tie. Nanlaki ang mata niya nang makita ako. Diyos ko, Ginang Pinang, bakit po ang ganda ninyo ngayon? Sana nag-shades ako. Naku, Maestro, tigilan mo yang pambobola mo. Tara na, naghihintay na sila. Sinaway ko siya, pero hindi ko mapigilang mapangiti. Dumating kami sa lugar ng dati kong bulaluhan. Wala na ang maduming karatula. Napalitan ito ng isang makintab na brass plate. Pundasyon ni Nanay Pinang, libreng kainan at pahingahan. Sa harap, nagkalat ang mga bulaklak at ang mga tao mula sa palengke ay nagkukumpulan. Ayan na si Madam Chairman. Sigaw ng isa at nagbigay daan ng mga tao habang pumapalakpak. Aling Pinang, ay Madam Chairman pala, congratulations. Sino mag-aakala na ang tindera ng bulalo magiging chairman ng isang foundation? Hinawakan ako ng mga dati kong suki. Dati, hihirit lang sila ng dagdag na sabaw. Ngayon, tinitingala na nila ako. Hindi ko mapigilang maluha, pero umakyat ako sa entablado. Sa harap ng mikropono, tumahimik ang lahat. Daan-daang mata ang nakatingin sa akin. Mayroon akong inihandang talumpati, pero hindi ko yun binasa. Kinalabit ko ang mic. Oh, kumain na ba kayong lahat? Nagtawanan ang mga tao. Nakitawa na rin ako. Ako si Pinang. Buong buhay ko, dito ako naghiwa ng baka at nagpakulo ng sabaw. Lahat kayo tinatakpan ng ilong dahil sa amoy ko, kahit ang sarili kong anak. Tumahimik ang paligid, pero naisip ko, hindi pala kahiya-hiya ang amoy na iyon. Dahil sa amoy na iyon, napag-aral ko ang anak ko, nabuhay kami, at naitayo ang building na ito. Itinuro ko ang building. Bakit ko ito binuksan ulit? Para sa mga matatandang katulad ko na tinitiis ang gutom dahil sa mga anak, para sa mga walang pera. Dito, kumain kayo hanggang sa mabusog, libre lahat. Iyan ang kaligayahan ko. Woo! Nagpalakpakan ang lahat.
Mabuhay si Madam Chairman! Kinuha ni Maestro David ang kanyang harmonika at tumugtog ng isang masayang himig. Nagsimulang magsayawan ang mga tao. Nagkatinginan kami at tinaas niya ang kanyang hinlalaki. Ngayon ko lang naramdaman ito. Ang kaligayahang dulot ng pagbibigay, hindi ng pag-iipon. Ito ang tunay na buhay. Pagkatapos ng selebrasyon, nagpunta kami sa isang hotel buffet. 6 kami, mga kaibigan ko mula sa pasilidad, si Maestro David at ako. Kumikinang ang chandelier at puno ng pagkain ang mga plato. Madam, lobster po ito. Pwede po ba naming kainin lahat? Nanginginig na tanong ng isang kasama ko. Kumuha ako ng isang piraso at inilagay sa plato niya. Huwag kang mahiya, bayad ko lahat yan. Bawal magtira. Madam, itong stick, natutunaw sa bibig, sabi naman ng isa. Tumayo si Maestro David na may hawak na wine glass. Halina't mag-toast tayo. Ting, para sa pundasyon ni Nanay Pinang. Uminom ako ng wine. Ang sarap. Kumuha ako ng sushi. Masarap din. Pero bakit parang may nakabara sa lalamunan ko? Ma, may party kami sa ospital. Kayo na lang po kumain mag-isa. Inay, takpan niyo po yung ulam, ang baho. Naalala ko ang libo-libong gabi na mag-isa akong kumakain ng tirang kanin at ulam. Noon, parang buhangin ang kinakain ko. Ngayon, kasama ko ang mga mabubuting tao, kumakain ng masarap. Tumulo ang luha ko. Madam, bakit po? Hindi po ba masarap? Tanong ng katabi ko. Pinunasan ko ang mga mata ko. Hindi. Masyadong maanghang ang wasabi. Ang anghang. Inabutan ako ni Maestro David ng tubig at marahang tinapik ang kamay ko. Umiyak lang po kayo. Ang luha ng kaligayahan ay gamot. Sa sinabi niyang iyon, halos humagulgol ako. Pilit akong ngumiti. Hay nako. Sige na, kumain pa kayo. Bawal umuwi hanggat hindi busog. Nagtawanan kami, masaya ako. Sa edad kong ito, ngayon lang ako naging ganito, kasaya at kabusog. Sana hindi ito panaginip. Sana paggising ko bukas, kasama ko pa rin sila. Pero tila mas gusto ng tadhana na bigyan ako ng pagsubok. Ilang araw matapos ang salo-salo, habang tinitingnan ko ang mga dokumento sa opisina, bigla akong nahilo. Teka, hinawakan ko ang mesa, pero sa hangin lang ito dumaan. Isang matinding sakit ang sumakal sa dibdib ko. Maestro David, hindi na lumabas ang sigaw ko. Blag! Bumagsak ako. Sa nanlalabo kong paningin, nakita ko ang isang staff na tumatakbo. Wag muna, ngayon pa lang ako sasaya. Nilamon ako ng dilim. Piip, piip, isang paulit-ulit na tunog. Pagmulat ko, isang puting kisame ang nakita ko. Amoy alkohol, hindi na amoy wine o bulalo. Sinubukan kong bumangon pero wala akong lakas. Puno ng kung ano-anong tubo ang katawan ko. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor. Gising na po pala kayo, Ginang Reyes. Nasaan ako? Anong nangyari? Paos ang boses ko. Acute heart failure po. Dahil sa sobrang pagod at stress, muntik na po kayong hindi umabot. Puso? Mamamatay na ba ako? Hindi pa naman po, pero kailangan ninyo ng kumpletong pahinga. Bawal po kayong ma-stress. Pagkaalis ng doktor, napabuntong hininga ako. Kung kailan naman, bumukas ulit ang pinto. Akala ko nurse, pero halos malaglag ang puso ko. Inay, gising na po pala kayo. Isang lalaking nakasuit, may dalang fruit basket si Paulo. Parang pinakamaalalahaning anak sa buong mundo. Lumapit siya. Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka. Sinubukan kong sumigaw pero hangin lang ang lumabas. Ngumisi siya at inilapag ang basket. Inay naman, bibisitahin lang ng anak ang ina niyang may sakit, masama pa ba? Baka isipin ng mga tao, wala akong utang na loob. Hindi na kita ina, tapos na tayo. Sa batas po, hindi po ganoon kadaling putulin ang dugo, inay. Umupo siya sa tabi ko at naglabas ng mga dokumento. At sa batas, ako na po ang legal guardian ninyo. Ano? Guardian? Opo. Nag-file po akong petition for guardianship. May demensya na po kayo. Hindi na kayo makapag-isip ng tama. Natawa ako.
Demensya? Alam na alam mo na wala akong demensya. Narinig mo ang recorder. Madali lang pong i-edit yon, inay. Gumastos kayo ng milyon-milyon sa isang walang kwentang foundation. Sa tingin niyo po ba normal yan? Sasang-ayon ng mga doktor na wala kayo sa tamang pag-iisip. Magnanakaw. Nanginginig ako sa galit at tumunog ng malakas ang monitor. Inay, kalma lang. Baka tuluyan na kayong mawala. Hinawakan niya ang balikat ko. At sa sobrang hina ko, hindi ako makapalag. Bitawan mo ako. Inay, tanggapin niyo na po ang katotohanan. Inaprubahan na po ng korte ang temporary order. Lahat ng bank accounts ninyo at ng foundation, frozen na. Ano? Frozen. Nagdilim ang paningin ko. Hindi ko magagalaw ang sarili kong pera? Ngumisi si Paulo. Opo, kahit isang sentimo. Ako na po ang mamamahalan yan. Ako ang guardian ninyo. Hindi, pera ko yan. Para yan sa mga matatanda. Bago natin pakainin ang mga matandang, yan, bayaran muna natin ang utang ko. Anak ninyo, malulubog sa utang, tapos iba ang tutulungan ninyo. Nag-aapoy sa kasakiman ng mga mata niya. Dito na lang po kayo magpahinga. Kumain, uminom ng gamot, hanggang sa mamatay kayo. Hindi iyon pag-aalaga, iyon ay pagkakulong. Yung cellphone ko, akin na. Tatawagan ko ang abogado ko. Kinuha niya ang cellphone ko. Ito po, itatago ko na rin. Bawal kayong ma-stress. Hayop ka, ibalik mo yan. Pilit kong inabot, pero isinilid niya sa bulsa. At yung matandang mukhang pera na si Maestro David, huwag na kayong umasang makikita niyo pa siya. Magfa-file din ako ng restraining order laban sa kanya. Huwag mong idamay si Maestro David. Bakit, inay? Isa lang siyang linta na naakit sa amoy ng pera ninyo. Ako na ang bahala sa kanya. Tumayo si Paulo at kinumutan ako. Matulog na po kayo, inay. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa bantay. Itinuro niya ang pinto. Isang malaking babae ang nakabantay doon. Binayaran ko na rin po yang bantay para manahimik. Humihimig pa siyang umalis. Blag. Ang tunog ng pinto ay parang tunog ng rehas ng kulungan. Wala akong magawa. Para akong isang dagang naipit sa patibong. Maestro David, abogado, tulungan ninyo ako. Walang sumasagot kundi ang tunog ng makina. Narinig kong nagsalita ang bantay. Ska, ang tanda-tanda na pinapahirapan pa ang anak. Tumulo ang luha ko. Ano bang nagawa kong mali? Nagtrabaho ako ng husto, pinalaki ang anak ko, at ngayong gusto ko lang sumaya, ito pa ang sasapitin ko. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Hindi ko hahayaang magpakasasa si Paulo sa pera ko. Ipaglalaban ko ang pundasyon ko, ang mga kaibigan ko. Kinagat ko ang aking labi, nalasahan ko ang dugo, kailangan kong lumaban. Nagkunwari akong tulog at kinuyom ko ang aking palad. Ang sakit mula sa kuko ko ang gumising sa natutulog kong diwa. Kagalang-galang na hukom, ang aking ina ay wala na po sa tamang pag-iisip. Nasa loob ako ng korte, naka-wheelchair. Kung hindi ako nailigtas ng abogado ko, wala ako dito ngayon. Si Paulo, umiiyak pa sa witness stand. Buong buhay po siyang matipid, pero bigla na lang siyang gumastos ng milyon-milyon. Hindi po ba yan sintomas ng demensya? Tiningnan ako ng hukom, puno ng awa. Mukhang malaki nga ang gastos. May masasabi ka ba, akusado? Bago pa ako makapagsalita, sumabat si Paulo. Hukom, hindi na po siya makapagsalita ng maayos. Bilang anak, tungkulin kong protektahan ang natitira niyang yaman. Tungkulin? Anong klasing anak ka? Hinampas ko ang IV stand. Inay, kalma lang, bulong niya. Kapag nagwala ka dito, mas maniniwala sila sa akin. Bitawan mo ako. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, tila kampi sila kay Paulo. Itinaas ng hukom ang kanyang martilyo. Dahil sa kondisyon ng akusado at sa hindi maipaliwanag na gastos, ang petition for guardianship ay hindi. Nang papaluin na niya ang martilyo, blag, bumukas ang pinto. May tututol po si Maestro David kasama ang isang babaeng abogado.
Pasensya na po. Ako po si Attorney Jean, ang abogado ni Ginang Reyes. Sumigaw si Paulo. Sino kayo? Tapos na ang hearing. Hindi pa po, sabi ni Attorney Jean. Mayroon po kaming ebidensya na nasa tamang pag-iisip ang kliyente ko. Anong ebidensya? Inilabas ni Attorney Jean ang isang luma at maruming notebook. Isang logbook na tigsa 10 piso. Ito po ang memory notebook ni Ginang Reyes. Isinulat niya araw-araw mula nang pumasok siya sa pasilidad. Basura lang yan. Hindi po. Pakibasa po, hukom. Binasa ng hukom ang notebook. March 5, tumaas ng 5 pesos ang presyo ng repolyo. Hindi ako bumili. March 6, dumating si Paulo, gustong ibenta ang building. March 7, nagbayad ng 2,532,000 pesos para sa foundation. Malinaw ang sulat kamay at detalyado ang mga numero. Dagdag pa ni attorney. Jean, kaya po ba ng isang may demensya na gawin niyan? Ang foundation ay matagal na niyang pangarap. Naglabas pa siya ng isang folder na mula ang mukha ni Paulo. Pwede namang may nagdikta lang sa kanya niyan. Yang matandang yan. Itinuro niya si Maestro David. Hoy bata, mag-ingat ka sa salita mo, sabi ni Maestro David. Pangit ang sulat ko. Manahimik ka. Magnanakaw kayong dalawa. Nagalit na ang hukom. Order in the court, tiningnan ni attorney. Jean si Paulo. Talaga po bang nag-aalala kayo sa ina ninyo? Siyempre, ako ang anak niya. Inilabas ni Attorney Jean ang recorder ko. Hindi. Sinubukang agawin ni Paulo pero pinigilan siya. Inay, dito na lang po kayo magpahinga hanggang sa mamatay kayo. Bayaran muna natin ang utang ko. Akin na ang cellphone ninyo. Namutla si Paulo. Nagbulungan ng mga tao. Grabe, hindi pala totoong mabait. Kawawang matanda. Biglang bumaliktad ang sitwasyon. Napaupo si Paulo sa sahig. Hindi po totoo yan. Edited yan. Lumapit ako. Hukom, sabi ko. Tiningnan niya ako. Ngayon ay may respeto na. Buong buhay ko, nagbilang ako ng pera. Tiniis ko ang lahat. Ang perang iyon, dugot pawis ko. At ang lalaking ito, tinangka akong gawing baliw para makuha iyon. Itinuro ko si Paulo. Nasa tamang pag-iisip po ako. At dahil doon, mas masakit. Dahil malinaw na malinaw sa alaala ko ang lahat ng ginawa niya. Natahimik ang korte. May mga umiiyak. Nagdesisyon ang hukom. Ang akusado, si Josefina Reyes, ay napatunayang nasa tamang pag-iisip. Ang petition for guardianship ay ibinabasura. Tok-tok. At dahil sa ginawa ng nagsakdal, ipinag-uutos ang isang permanent restraining order. Bawal siyang lumapit sa kanyang ina ng 100 metro. Nanalo ako, ngumiti sina attorney. Jean at Maestro David. Lumapit si Paulo. Inay, patawarin niyo po ako. Nagdilim lang ang paningin ko. Hahabulin ako ng mga pinagkakautangan ko. Niyakap niya ang mga binti ko. Dati, lalambot ang puso ko. Ngayon, pandidiri na lang. Kinuha ko ang panyo ko at pinunasan ang bahagi ng damit ko na nahawakan niya. Guard, paalisin niyo na ito. Inay, ako po ito, si Paulo. Kinaladkad siya palabas. Tiningnan ko siya at huling nagsalita. Paulo, pakinggan mo. Ang anak ko, namatay na noong iniwan niya ako sa Tagaytay. Inay, isa ka lang langaw na naakit sa amoy ng pera. Huwag ka nang magpapakita sa akin kung ayaw mong mamatay sa tsinelas. Nawala ang sigaw niya sa labas. Blag, naputol na ang huling tali. Napabuntong hininga ako. Akala ko gagaan ang pakiramdam ko, pero may kirot pa rin. Ang sakit palang putulin ang sarili mong kadugo. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa balikat ko. Si Maestro David. Magaling po ang ginawa ninyo, Madam Chairman. Unti-unting natunaw ang yelo sa puso ko. Pinunasan ko ang luha ko. Tara na, naghihintay na ang mga kasama natin. Sagot ko ang hapunan. Tinulak ni Maestro David ang wheelchair ko. Opo naman, pero hindi na bulalo. Mas masarap pa dapat. Habang palabas kami, naramdaman ko ang sikat ng araw. Mag-isa na ako, pero hindi na malungkot.
Dahil may mga kasama na akong mas mahalaga pa sa pera, muling umuulan sa labas. 1 taon na ang nakalipas mula nang iwan nila ako dito. Dati, nanginginig ako sa ginaw. Ngayon, ang ganda ng tanawin. Binuksan ko ang TV. Balita tungkol sa mga construction worker na hindi napapasweldo. May isang lalaki sa sulok, kumakain ng instant noodles. Kamukha ni Paulo, siguro. Pero hindi na kumirot ang dibdib ko. Nabalitaan kong iniwan na siya ni Marites. Si Paulo daw, kung saan saang construction site na lang nagtatrabaho. Kumakain pa kaya siya? Bulong ko at pinatay ang TV. Hindi ako natutuwa pero hindi rin ako nalulungkot. Parang kwento na lang ng ibang tao. Kinuha ko ang puting apron ko. Ang saya ng itsura ko sa salamin. Tara na, Pinang. Naghihintay na ang mga bisita. Paglabas ko, sinalubong ako ng init. Ito ang Pinang Silver Haven, isang lugar para sa mga matatandang katulad ko. Dumiretso ako sa libreng kainan. Pagbukas ko ng pinto, naamoy ko ang pamilyar na samyo. Ang amoy na kinasusuklaman ko dati, ngayon ay napakabango na. Sa kusina, humihimig si Maestro David. Aba, si Madam Chairman o Jubang Jangnim ngayon. Anong Jubang Jangnim? Tindera pa rin ng bulalo. Kumulo na ba ang sabaw? Opo naman, tikman ninyo. Pinatikim niya ako. Ang sarap, malinamnam at mainit. Grabe, akala ko sa musika ka lang magaling. Natuto lang po sa inyo. Sabi niyo, kailangan may kasamang pagmamahal. Nagtawanan kami. Oras na ng tanghalian at dumagsa ang mga tao. Mga matatanda, mga namumulot ng basura, mga kabataang kapos sa pera, na puno ng ingay at buhay ang lugar. 2 pang bulalo dito. Pahingi pa ng patis. Masaya akong nagsandok, puno ng laman, sibuyas at pagmamahal. Pawis na pawis ako, pero hindi ako napapagod. Sa bawat higop nila ng sabaw at sa bawat ngiti nila, mas busog pa ako kaysa noong may pera ako. May isang binatang pumasok. Gusgusin, gutom na gutom. Para siyang si Paulo noong nag-aaral pa lang. Nag-alinlangan siya. Libre po ba talaga dito? Nilapitan ko siya. Oo naman, iho. Ang mga binatang katulad mo kailangan ng lakas. Upo ka doon. Umiiyak siyang umupo. Kinuha ko ang pinakamalaking mangkok, puno ng kanin, laman at sabaw. O, kainin mo. Bawal magtira. Humigop siya ng sabaw at tumulo ang luha niya sa mangkok. Salamat po. Salamat po, inay. Inay. Sa salitang iyon, natigilan ako. Ang pangalang iyon na nauwi sa kataksilan. Pero mula sa isang estranghero, naging napakainit nito sa pandinig. Nawala ang huling kirot sa puso ko. Inilapag ko ang isang platito ng patis sa harap niya. Huwag kang umiyak. Kumain ka lang. Ang importante, mabuhay ka ng matino. Tumango siya at kumain. Naisip ko, ang buhay ko pala ay parang isang mangkok ng bulalo. Mainit, maalat, minsan malansa, pinakuluan sa hirap at pagod. Masakit sa dila kapag mainit, pero pagkatapos, ang sarap sa pakiramdam at nakakabusog. Madam Chairman, tambak na ang hugasan, sigaw ni Maestro David. Napangiti ako. Papunta na. Kinuha ko ulit ang sandok. Sa harap ng kumukulong kaldero, huminga ako ng malalim. Amoy ng buto, amoy ng pampalasa, amoy ng pawis. Hindi ko na ito ikinahihiya. Ito ang amoy ng isang taong lumaban sa buhay. Pila lang po, sagot ko ang bulalo ngayon. Ang tawanan sa loob ng kainan ay parang mga bulaklak sa tagsibol. Ang buhay ko, maalat at maanghang man, ay naging matamis sa huli. Hindi ba't isang malaking tagumpay na iyon para kay Pinang? Tinaas ko ang sandok at sumiparami pa. Kumain kayong lahat. Kayo, nabusog ba kayo sa kwento ni Nanay Pinang? Mula sa isang taong iniwan sa gitna ng lamig, natagpuan niya ang sariling tagsibol sa kanyang buhay, isang kwento ng inspirasyon at paghihiganti. Minsan ba, napapatingin kayo sa salamin at nakikita ang isang pagod at tumatandang itsura matapos ibigay ang lahat para sa pamilya?
Pero sabi ni Nanay Pinang, ang amoy ng buhay natin ay hindi baho, kundi isang patunay ng ating pagsisikap. Kahit gaano kaalat o kaanghang ang sabaw ng buhay ninyo ngayon, huwag kayong malungkot. Dahil katulad ng isang sabaw na matagal pinakuluan, ang lahat ng paghihirap ay magiging isang malinamnam at matamis na karanasan sa huli. Naway isang mangkok ng mainit na pagmamahal at pag-asa ang mapasa inyo ngayong araw. Ang kwentong ito ay isang likhang isip na hango sa mga totoong kwento sa ating paligid. Naghihintay kami sa inyong mga komento. Kung nakinig kayo hanggang sa dulo, mag-iwan lang po ng komento ng salamat sa kwento at mag-subscribe. Maraming salamat po.